Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Ginabi. Salamat sa dumadagdag subscriber ng mga friend. May pinuntahan mo kasi kami sa ospital na naman. Check up. Puro impeachment na naman ang pinag-uusapan sa social media ni Sara Duterte. Pakinggan natin si Idol Christian Esguera. No? Yung impeachment itong si Vice President Sara Duterte. Hindi ko na kung matutuloy pa yung apat na reklamo na sinabi nila ay isasampa rin laban sa Vice President. Pero kung titingnan niyo po yung mga signs, mga pronouncements, yung pagkilos o hindi pagkilos ng ilang nakaupo sa pwesto, yung mga kinauukulan, sa totoo lang lumalabo na po yung prospects of impeaching the Vice President. Ano masasabi niyo? Mga kabunyog, mga ka-warriors, ako, isang ayon po ako sa sinasabi ni Idol Christian Esguera. Oo. Malabo na ho. Oo. At bakit di nga malabo? Nagsabi na talagang seryoso siya sa pagtakbo ng Pangulo sa 2028. Putik yan. Higit patuloy natin si Idol. President before elections. Kasi mga nagsasabi na pwedeng gawin yan after the elections. Siyempre, pwede kung pwede. Pero alam niyo, between now and that period, ang daming pwedeng mangyari. Kung ngayon pa lang distracted na yung marami sa atin sa election, what more pagkatapos? Hindi magiging ganun kadali para buhayin yung issue na yan. At itong pinag-uusapan natin, hindi lang po ito labanan dapat ng propaganda. Nasa root po nito, ng issue na ito, ano ba yung tama at ano ba yung mali? Kagatin mo na ito. Tama ba na ma-impeach at ma-convict yung Vice President o hindi? Tama ba yung mga ibinabatong issues laban sa kanya? Kung susumahin niyo po o iisa-isahin niyo yung mga issues laban sa Vice President, lihitin mo po lahat iyon. At kung tatanungin nyo, nag-commit po siya ng impeachable offense. Baka nga hindi lang isa. Siguro nangunguna na puro yung betrayal of public trust. Pwede rin siguro pumasok yung culpable violation of the Constitution. Balikan niyo po yung naging pagdinig dyan po sa House Committee on Good Government. Yung mga ayaw ipaliwanag kung saan dinala yung milyong-milyong confidential fund na hinawakan ng Office of the Vice President at ng Department of Education nung siya po yung Secretary ng Department of Education. 52,000 views po ito ha, mga friend. 10 hours ago lang po ito. Oo. Yung mga questionable receipts na ayon po sa mga kongresista, at titingnan nyo naman, di ba, doon sa naging flow ng discussion, lumalabas na parang dinoktor yung sangkatutak na mga resibo para palabasin na napunta sa dapat puntahan yung milyong-milyong confidential funds. Kaya nga 'di ba sumikat yung pangalan na Mary Grace Piatos. Sa pagkakatanda ko po, si Congressman Romeo Acop yung unang nag-call ng attention diyan sa Mary Grace Piatos na yan. Kayo ba? Hindi ba kayo nagtataka? Kasi madali namang pagtanggol yung ating mga iniidolong politiko. Pero kayo ba hindi ba kayo na-offend? Pera natin yun eh. Yung napuntang confidential fund sa Vice President. Tapos ang liquidation, hindi mo alam kung imbento o lumalabas sa imbento. Parang dinoktor yung mga pangalan para palabasin na may nakatanggap naman. Tapos diba may mga tumistigo kung paano winidraw in cash yung milyong-milyong confidential fund sa bangko. Nilagay daw sa duffel bags. Nagduda yung mga kongresista, saan ba tinatago yung milyong-milyon na yan? Kayo ba nakakita na ba kayo ng 125 million? Ako hindi pa eh. Sa tingin ko malulula ako kung makakita pa ng 125 million in cash. Parehas tayo, Idol. Yung mga ganong detalye na lumabas doon sa pagdinig, kung ikaw ay isang ordinaryong Pilipino na hindi naman siguro bulag sa
hindi naman siguro nabubulag dahil sa iyong political leanings, at the very least, mapapakamot ka ng ulo eh. O nga no, bakit ganon? Tapos, tinatanong yung Vice President, ayos sumagot, dinadaan sa galit. Nung humarap yung ilang mga opisyal ng Office of the Vice President, kanya-kanyang turuan, kanya-kanyang palusot. Hindi mo alam kung nasaan na yung humawak daw ng confidential fund. Ganun-ganun na lang ba yun? Paano na yung malaking bahagi ng confidential fund na disallowed ng Commission on Audit? Diba? Diba unang pumutok dyan yung 125 million ng confidential fund na inubos in 11 days noong December 2022. Lumalabas pa rin, tip of the iceberg lang yan. Meron din po lumabas sa pagdinig yung safe houses na nirentahan daw. Hindi mo alam kung sinong nagrenta, saan, at bakit ganun kamahal. Ang daming tanong na ayaw sagutin ng Vice President. Ang kanilang sinasabi, confidential fund. Confidential nga eh. Bakit tinatanong nyo? Para ginagawa tayong mga tanga. Ang malala nun, ginagawa na nga tayong tanga, yung marami sa atin, pumapayag pa. Sabihin, pumapayag tayo na gawin tayong tanga. Buti kung kayo lang nagmumukhang tanga. Kaso damay-damay tayong lahat eh. Dito sa ganung pag-iisip. Ngayon ang tanong, bakit hindi pa ma-impeach yung Vice President kung ganyan kaseryoso yung mga aligasyon? And don't forget, kung ako tatanungin nyo, no? Isa rin sa impeachable offense niya, napanood nyo ba yung video niya? Balikan nyo yun. Mapapanood nyo naman po online, di ba? Yung madaling araw, pinagmumura niya si Bongbong Marcos, si Speaker Romualdez. Ako hindi ako fan ng mga taong ito, alam niyo yan. Pares tayo. Hindi ako fan ni Bongbong Marcos, ni Romualdez, the First Lady. Pares tayo. Pero ako mismo na iskandalo eh. Hindi lang pala tayo. Maski itong mga Rocky Warriors na to, wala rin. Lahat kami dito idol. Hindi rin kami fans niya, sinasabi mo. Oo. Saka nakakita, Vice Presidente. Ganun yung pag-uugali. Sinabi niya kumontak na siya ng papatay kay Bongbong Marcos, kay Martin Romualdez, kay Lisa Araneta, kung meron daw mangyari sa kanya. Sabi niya, no joke, no joke. Nilagyan pa niya ng ng parang kondisyon, no? Kung siya raw ay mapatay. Teka muna, sino ba nagsabi may papatay sa kanya? Yung yung utak niya na alam mo idol yung magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw yan. Duda yan, oo. Baka si Sarah, mga friend, baka pag natutulog yan, talagang nakalak ang nako. Takot na sa multo niya eh. Parang gawa-gawa lang niya yun eh, to justify yung pananakot niya. Oo, totoo. Conditional threat. Tanongin niyo yung mga abogado. Ang problema dyan, friend Idol Christian, hindi pa nanakot yung kay Sarah. Totoo yun, kaya dapat to si Bongbong, ingat ito. Oo, pilano ka na eh. Oo, pag napatay si Bongbong, walang kasalanan si Sarah. Di ba? Parati ko sinasabi. Kasi nga, buhay pa siya eh. Sabi niya nga, di ba? Ang billing ko, patay niya pag napatay ako. Buhay pa ako. Hindi ako pumatay dyan. Di ba? Is there such a thing as a condition of threat? Or a threat is a threat? Ito, simple usapan lang. No? Sa kaya nakakita ng Vice Presidente, ikalawang pinakamataas na opisyal, halala ng ating bansa, ganun yung pag-uugali. Na-imagine nyo ba, kung maging Pangulo pa yan? At sinabi niya, di ba? Open na siya na tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Para namang hindi, di ba? Kasi bumenta na po yung mga ganyang pakipot na diskarte. Nakita na po natin. Isipin niyo mga boss, no? Kung mayayari na naman itong eleksyon na ito na sinasabi 2028, no? Wag naman sana ang magiging Secretary of National Defense si Baste Duterte. At yun nga sabi niya, gagawin niyang Marawi ang Ilocos dahil marami raw adik doon. Dideklara niya martial law sa Ilocos at titirahin nila lahat doon. Sabi niya, basta yan, di ba?
Siguradong nakabalik si Harry Roque, si Panelo. Puta, nakakaiyak, Idol Christian, pag nangyari yan. Pero ano mga friend, hindi na ho dapat umabot pa dyan na kay Bongbong ho ang bola. No? Paano yung impeachment niya matutuloy? Kung mismo yung si Bongbong Marcos, ayaw niya. Kaya nga siya ginawang rason ng Iglesia ni Cristo na sinusuportahan yung kanyang opinyon. Di ba? Yun ang rason ng Iglesia ni Cristo Sinusuportahan namin ang panawagan ni Presidente na wag pag-aksaya ng panahon ang pag-impeach kay Sara Duterte. Although, pero wala naman pasalamat si Marcos. Salamat Iglesia sa suporta ninyo. Walang ganun May narinig ba kayong nagpasalamat si Marcos sa Iglesia? Di ba? Dapat nagpasalamat siya Nagpasalamat pa nga si Sara Pati si Digong nagpasalamat. Sa dami ng pera nitong Duterte, mga friend. Yun nga sinasabi. Pag dumating na yung ICC, warrant of arrest, no? Biglang eto na naman to si Bongbong na wala kayong jurisdiction dito. Eto na naman ang Iglesia. Tatawagin na naman yung kanyang mga yung kanyang mga naniniwala sa kanya na kailangan natin ng rally. Na wag papasukin ang ICC. Patay, di ba? Hindi yung sasabi, dasal na lang talaga ang pag-asa. No? Noong 2015, di ba? Katakot-takot na pakipot, nilaro-laro tayo, tumakbo rin naman. So expected naman natin na tatakbo siya sa 2028 presidential election. Ang tanong, kayo ba sa tingin niyo our country deserves that kind of leader? Hindi. Kaya lang, idol Aabot pa ba ng 2028 yan? Hindi na siguro. No? Pero pag yan kaya ako mga friend to lang. Pag hindi na impeach si Sara Duterte, no? Wala na ho to. Dasal na lang talaga ang pag-asa para makaligtas dito sa kamay ng mga ito. Nagaya sinasabi ni Secretary Llamas na mga halimaw. Diyos ko. Ewan. Si Bongbong ang dito. Pag si Sara, pag ang pag ang Duterte hindi nabura ng administrasyon nito, maski na siya pinagmumura, lahat na ng klaseng inabot niya, hindi niya nabura ang Duterte sa politika, kasalanan ni Marcos, wala nang iba. Hanggang doon lang ako mga friend. Kasalanan niya lahat. Wala nang kasalanan ang Duterte. Hindi niya alam gamitin ang power bilang Pangulo. Di ba? Yun na yun. Hindi ko alam kung anong inaano ni hindi ba niya masabi na sa Department of Justice na wala pa ba yung bantag hanggang ngayon hindi niya pa natatakip? Ganon. Wala No? Ano nangyayari? Gulo. No. O baka hindi naman nila pinag-aaksayanan ng panahon na huliin si Bantag. Bakit? Lahat itong mga to, Marcos, Remulla, lahat yan. Tinitira ni Ka-Percy nung nabubuhay pa siya. Mga panghimagas niya lahat yan Ang main dish niya, si Duterte. Yun. Basta yun lang yan. Ang tanga mo lakas ng loob ni Sara Duterte na tatakbong presidente, anak ng butong. Sa lahat ng mga nangyaring ginawa mo, binaboy mo yung Kongreso. Ang bilib ko lang yung survey, mga friend. Taas pa rin survey niya. Below 50 na raw Pero mataas pa rin yan. Sa ganitong klaseng, ganitong klaseng pagkatao, parang halimaw. Dapat ho yan, baka 20 na lang sana di ba?
Oh. Ay, mabalik tayo doon sa rally ng iglesia, ano? Ha? Di ba ikaw, Kibulog, meron kang 8 million followers, kamo? Ba't asan yung 8 million mo? Ba't hindi lumalabas para mag-rally sila? Na ikaw palabasin na dyan. Asan yung 8 million mo? Na mga kampon mo? Oh, di lumalabas talagang eto, wala akong utong si Duterte nito. Si itong Kibulog na to. Oh, wala. Wala akong followers yan. Tama yung sabi ni Arlene Stone, no? Yung 8 million, baka 8,000 nga lang, no? Pino-close up lang doon. Marami sila na doon sa kingdom. Wala na, ba mga friend? Kung hindi ba naman makapal din ang mukha nito si Sara Duterte, no? Tatakbo kang presidente, putang ina, mapapamura kayo, no? Di mo nga mapaliwanag yung budget na 612 million kung saan napunta Pahahawak pa sa'yo, anak ng butan. Diyos ko. Ano na, ha? Yun lang yun, mga friend. No? Pag may Duterte pa rin na tsaka ito, pag may bumoto pa rin doon sa mga alam na nila na hindi naman senador ng bayan, kung hindi senador ni Duterte, nanalo pa rin yan itong darating na Mayo. Ha? Ewan ko. Ha? Ay, nagkakagulo, Nagkakagulo. Yun nung 6 na milyong balota na naimprenta na, mukhang itatapon sa basura dahil sabi ng Korte Suprema, TRO, si Erice, bakit ninyo dinisqualify? Yan ang pag-usapan natin bukas. Mag-collab na ho tayo, no? Sino may kasalanan? Malaki ho yung halaga, ha? Yun ho palang balota na yan, 20 pesos ang isa. Ayon kay Garcia. Mag-collab na ho tayo. Sakit ulo ko, no? Pagod po talaga ako. Mantakin mo kung hindi mai-impeach si Sara Duterte, putang ina. Ang daming ginubos na pera riyan. Buti kung pera ninyo yan, pera ng bayan yung ginastos nyo sa dyan. Quadcom na, wala rin pala mangyayari. Ha? Binaboy pa kayo ni Sara Duterte. Di ba? Pinag-o-out nyo, ayaw di ba? Pinagsisermonan kayo. Ha? Tapos walang impeachment mangyayari. Hanggang ngayon, wala pa yatang 103 na signatories ang Kongreso para ma-shortcut na. Kasi sabi ni Velasco ba yun? Para maging Bicol Express na at nandiretso na sa Senado. Yung 103 na signature, hindi pa nakikita. Mag-collab na ho tayo. Si Secgen, ha? Putik yan. Sakit sa ulo to. Ang nangyayari ito. Ay, naku. Manuelito Villatuya, welcome to the club. Manuelito Villatuya. Dapat talaga mawala na yung mga Duterte at mga korap at politikong wala namang nagagawa sa bansa. Mag-antay ng sweldo. Kaya para mabago ang bansa, huwag nang iboto yang nakaupo na korap. Iboto ang bago at tunay na mga maglilingkod sa bayan. Yun. Ay, friend Dolor Garcia, shout out, ha? So, shout out doon sa pamasko. Salamat doon sa pamasko mo, mga friend. Gano'n sa akin, pahabol, opo. Percival Ulip, shout out. It seems parang langis at tubig na yung dalawa. What has been done cannot be undone, di ba? Di ba? Michelle Edwin, shout out, my friend. Number 7, thumbs up for the day. Angelito Villanueva, welcome to the club. Nasisi pa tuloy si PBBM sa rally na peace pero politika pala.
Satsat kasi ng satsat yan eh. Oo. At magkakaroon pa ng rally yan. Tignan mo, malamang sa alamang. Ha? Pag lumabas nga yung arrest warrant ng ICC, magrarally na naman yung iglesia nito, Chris. Bakit? Susuportahan namin ang panawagan ni BBM na wag tayong hindi tayo pwedeng pakialaman. O, di ba? Baka nga maka-apekto pa yung nakitang rally na yan, kalaki-laki, di ba? Baka makita ng ICC yan di ba? Huwag na tayong tumuloy, putik. Mahal pala ng mga Pilipino si Duterte. Payag pala yung mga Pilipino, maski na pagpapatay na sila. Sinisigaw pa rin nila pinoproteksyonan pa nila ang Duterte. Huwag na, ayaman na sila. Sabi siguro ng ICC, patay si Manila Cruz. Darrell Fortaleza, welcome to the club. No peace kung walang justice. Papanagutin mo muna ang may kasalanan bago pagpapatawad. Hindi peace rally. Kasuhan para mapatutuhanan kung may sala o wala. Totoo yan. Ay mga friend, no? Mga kadiboto, nananawagan po ako. No? Meron pong rally ang Bunyog sa 18 ng January. No? Kung malapit-lapit din lang po kayo dyan, mga kadiboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, sumama po kayo. Oo. Pakita natin na tayong mga Katoliko, maski na hindi tayo dinidiktahan, meron tayong utak kung saan ang tama at kung saan ang mali. O, di ba? Para hindi naman kung sakasakali kasi konti lang po yung dadalo sa rally ng Bunyog, marami-rami ho baka tatawanan ka ni Duterte. Ikaw naman ngayon ang tatawanan ni Duterte na anong klase ang isang platitong Manilang yung rally nyo, di ba? Alam niyo yung mga Duterte, yung mga vlogger niyan, yung mga DD shit, di ba? Pagtatawanan kayo, kita. Anak ng putang na kayo. No? Estrelita Hero, shout out. Good afternoon po, Sir Roque, sabi niya. Kalat niyo. Shout out to all the beautiful people of Japan. Nakita ko na itong Facebook ni Estrelita Heroes, Bren Latney. Maganda siya, ha? Oo, nakita ko na to. Elpidio Gabriel, shout out. Walang makikinabang kung patuloy ang Pliatos. Ngayon, kung si BBM ang gumagawa ng bagong Piatos, di impeach din. O, diba? LPG nito. Unitives kasi, kaya palagpasin na lang, ha? Tayo tayo dyan. Librado Ludovico. Talagang ewan, yang mga tutae ang dahilan kung bakit lumala ang kalagayan ng bansa. Yang mag-amang halimaw. O, tama. Nanonood dito kay Secretary Llamas. Marilo Pabianak, shout out ha. Good evening po tayo at sa mga ka-warriors. Ewan ko nga po tayo, inilagay ang isip natin sa itaas para siyang magkumpas sa tama at mali. Pero kahit ang mga nakaupo, tila baga, nasa talampakan na ang sentido komun. Number 1, si Robin Padilla. God bless. Si Kimo. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out. Eman Escalona, shout out ha. Ito. Lahat niyo. Basta walang impeachment na mangyayari. Hindi nila kaya ang power ni Sweetheart Sara at takot ang gobyerno sa lakas ng INC. Si Sweetheart Sara lang ang INC. At INC lang ang napakalakas. Totoo yan. Nanginginig ang tumbong ng mga Rodolfo Tobilea, shout out. Roberto Flores, shout out. Kayo ang nag-endorso ng mga yan. Tayo dyan. Arlene Tayam, shout out ha. Gago kasi si BBM. Gago kasi si BBM. Yan, naisahan siya. Ngayon siya ang masama. Ngayon, tinatawanan siya ng mga Duterte.
siya dapat mag-isip muna si BBM sa susunod siyang sasabihin tungkol sa mga Duterte. Yan tuloy. Yung sinabi niya, ginamit panlaban sa kanya. Ginisa siya sa sarili niyang mantika. Kaya PBBM, gamitin mo utak mo bago ka magtalak. Ikaw, Arling ka. Pinapatunayan mo na weak leader ka. Kasi sarili mong binitiwan ng salita, ginagamit panlaban sa'yo. Totoo yan, Arlene ka. Ha? Pastor Jun Lagon, shout out my friend. Jeff Ramos Nak, shout out. Elizabeth Iscare, good evening Sir Rox. Yan ang hirap sa mga INC na yan. Di naman para sa peace yan ng bayan. Maliwanag sa sikat ng araw na para yung kina Sara at mga Duterte. Kitang-kita naman na parang ipinagtatanggol yan, Sara na yan, sa impeachment. At lumutang nga dyan yung mga alipores nila. Andyan na yung Robin, Bongo, Ipe, at dyan sila. Ay nako, INC, magising na kayo. Ano yan? Ipinagtatanggol nyo ang mga kriminal na yan. Akala ko ba nun politics yung rally ninyo? Ha? Dito sa Isabela, parang kumukonti na yung Iglesia ni Cristo. Bakit? Hindi naman tanga ang mga taga Isabela. No, mararamdaman nila na parang ginagawa lang tayong nito. Ha? Ba? Paboboto sa inyo, ungas? Boto naman kayo ng boto? Ay naku. Ayoko naman sabihin mga tanga kayo. May utak kayo eh. Alam niyo tama at mali. Real yun ba yan? Kung sa inyo yung magiging presidente ng impyerno? Isip nga kayo, Iglesia. Peace rally daw. Ha? Ano kami, tanga? Bakit andyan ang mga politiko na yan? Nagpapakyut lang. Isa pa itong si Sara. Nagpapasalamat siya sa INC. O ano nga yan? Wow ha? Ano tingin mo sa amin? Mga bobot tanga ha? Kayo na lang ang naniniwala sa larong yan. Total. Baka Duterte ata kayo INC. Kalay mo. Kaya umalis yung anak-anakan ko dyan eh. Puta. Sabi niya, tatay, sabi niya, puta. Ang klase ito. Bong Tupas, shout out. Si PBBM may problema. Ayaw ipatuloy ang impeachment ni Sara. Tuloy, nakagawa ng palusot ang INC para ipagtanggol si Sara. Wow, swerte. Walang accountability. Di ba nila tayo ay huhusgahan ang tunay na Diyos. Huhusgahan ang tunay na Diyos. Totoo yan, Bong Tupas. Welcome to the club, friend. Federico Mandak, shout out. Congrats Karox, 24K na tayo. Diretso lang tayo hanggat may nakikita pa tayong pag-asa sa pagbabago. Parang wala na nga, friend. Pero kung yung inaasahan natin ng pagbabago ay iba ang tinutumbok at kakampi uli ng kampon daw ng mga taga-impyerno, ay tabla-tabla na ayawan na. Etong si Marcos, no? Ano aasahan sa'yo ng Pilipinas tungkol niya sa West Philippines eh? Huh? Yung Duterte lang, di mo makakana eh. China pa. Minumura ka na. Harap-harapan. Ganyan pa. Ilalaban mo sa China. Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox. God bless always maging sa iyong may bahay. God bless, Raul. Raul Lito, sa Nazareno, triple o hindi lang. Sa Nazareno, triple o hindi lang. Walang politika talaga. Sa INC, milyon daw. Talaga lang, ha? Wala dyan. Ano yan? Parang sila? Parang rin. Pag sumigaw yung leader nila. Kapayapan! Kapayapan! Sabi niya, putik yan. Ano ba yun?
Nakakaawa ho kayo mga friend. Magdasal po kayo, sa dumiretso na kayo. Huwag na kayong kumakanto-kanto. Buti sana kung yun nga yung pastor nyo, talagang maka-Diyos. Hindi. Paano maka-Diyos tawag mo dyan? Suportado niya, Duterte. Alam ni Duterte sa impyerno siya pupunta. Hindi naman mahirap mag-isip, mga iglesia. Karox, sa komentaryo mo, baka maulit ito sa rally ng INC. Kung sakaling dumating ng ICC para tutulan ang pag-aresto, ang gulo na talaga pag ang Katoliko ay nakialam na. Huwag isipin ng INC na malakas ang puwersa nila. Kung 8 milyon sila ay wala pa sila sa 10% ng Katoliko. Pag sa EDSA nagrally ang Katoliko, baka samahan pa sila ng militar. Baka lang ha. Yan na sabi ko. Mga kadiboto, parang awa nyo na po sa bansang Pilipinas. Ipakita po natin na barya lang yung Iglesia ni Cristo sa atin. Sa 18 po. Doon yata sa EDSA Shrine yata, oo. Nandun ang mga magrarally para i-impeach ang reyna ng impyerno. Sumama po kayo. Lalo ni mga malapit lang dyan, no? Ako, layo ko. Nito ako sa Isabel, Whiskey, shout out. So, okay lang. Pag nakadispal ko ng 600 milyon, okay lang. Ayan na. Tsaka yan nga, no? Whiskey. Pag si Sara Duterte hindi na-impeach, gagayahin siya ng mga ibang politiko, ha? Hindi naman pala na-impeach. Maski magnakaw ka na magnakaw, murahin mo si Bongbong. Okay lang pala sa kanya. Hindi ka naman ipa-impeach kasi waste of time lang. Di ba? Bilang mga kayo leader di ba? Vice President, di ba? Minumura yung presidente. Yung presidente naman ang salita never say never. Tagi yan. Ano na, PBBM? Kung ipakilala ka pa naman ni His Excellency, ano sa Excellency mo dyan? Whiskey dito. Unconstitutional. Yung hindi sundin ang batas. Grab ho ito, plunder pa. Diba? Ayaw nga niyan Malapit nang magkita-kita Shirley J. Sir, shout out. Sus! Nang dahil sa INC na yan, lalong hindi matatahimik ang Pilipinas. Kampi kayo ng kampi sa mga kurakot na politiko. Sino bang mga nagsalita sa rally nila? At bakit mga tuta ni Duterte lahat ang nandoon? Ganda nga ng mood ngayon ni Pusit. Ganda ng smile kaya niya habang nagpapasalamat sa mga INC na dyan. Diyos ko po, 3 itlog nasa rally na naman. Shirley J. Sir ulit Pag-asa na lang ng Pilipinas ang ICC, Karox. Magandang gabi sa inyong lahat, mga ka-warriors. God bless. God bless, Shirley J. Sir. David Allen Mendoza, shout out. Karox, dapat din na may nagsabi, Kinakimo at Bato, tigilan na din si Sara Jing sa pagnanakaw ng kaban ng bayan. Rodelio Alpilor, shout out. Hello po, Sir Rox. Sang-ayon ako sa kapayapaan pero hindi magkakaroon ng katahimikan hanggat nandyan mga sakim na sa kapangyarihan katulad ng mga Duterte-taning. Di matatahimik ang gobyerno ni BBM. Lahat niyan, palabas lang nila yan, Sir Rox. Politika ng Sara Kim niya yan. O ayan, nandyan na ang mga aso ng Duterte-taning. Ponyeta ka, Robin. Wala kang kwenta. Hi, Sir. Kakagigil na talaga. Laki ng binayad ni Sara dyan. Imposible, sabi niya. Gaga na ikaw ang salot, Sara Kim. Ingat and God bless po. God bless. Jokiano, shout out ha. Karox, binibilog lang ng Iglesia ni Kulapo at Inday ang mga Pilipino kasama si BBM. Wala daw
politika, baliw. May ulo ni Joe. Richard Ramos, welcome to the club. Si Manalo, 1 bilyon binayad ng mga dutae. Barya lang yan, Richard Ramos. Welcome to the club, ha. 1 bilyon. Barya lang kay Duterte yan. 51 billion nga yung kay nakipulong. O, diba? What is 1 billion? Diba? O, di... Kumita na naman si Manalo kung totoo sinasabi mo, Richard. Chris Calixto, welcome to the club. Kaper si Lapid ay miyembro ng iglesia pero tahimik ang kulto ni Manalo. Diba? Richard ulit, oh. Nawala na sa isay si Pastor Manyakis Kibuloy sa mga dutae dahil bumaligtad na naging INC na ang mga dutae. Hindi na si Kibuloy, gulaan na siya, hindi na siya kailangan. Binigay naman na niya kay Duterte lahat yung para kay Duterte. Kaya nga wala na naiwan siguro dyan. Baka pinapakain na lang ni... Binibigyan na lang ng ano sa loob, sa oblo. Chris Calixto ulit, oh. Hindi mayora, ha? Hindi mayora yung iglesia ni Manalo. Mas higit na marami ang nais-impeach si Mary Grace Piatos. Totoo naman di ba? Johnny B. Good, shout out. Gandang gabi, Karoke. Langya itong mga INC Peace Rally daw. Pero pinayagan nilang mangampanya itong ibang mga galamay ni Duterte. Tsaka gusto nila ng kapayapaan o katahimikan. Samantalang yung mga taong gumagawa ng kalokohan tulad ng pagpatay, abuso, pagnanakaw sa gobyerno ay pinapayagan nila. Baka naman naaabutan sila, kaya nga, di ba? Kinakatwiran lang nila si PBBM pero sa totoo lang, si Sara talaga ang kanilang pinuprotektahan. Yun nga, yun. Kaya antay mo, Johnny. Tandang-tandaan nila yan na walang jurisdiction ng ICC rito, sabi ni Marcos, at hindi siya makiki-operate sa ICC. Kaya pag nandyan na yung warrant of arrest ng Duterte sa ICC, magrarally ulit yung iglesia dahil susuportahan nila ang panawagan ni Marcos na wag pahuli si Duterte. Jan Dimango, my friend, shout out. Itong mga INC na ito ay may bahid na tiwali sa inyong mga kamay dahil ginagamit ninyong guyohin ang mga miyembro ninyo para iluklok ang mga tiwaling opisyal. Ang peace rally ninyo ay pagpapakita lang ng pagkawatak-watak ng Pilipino dahil sa sekta ninyo ay discriminatory at haligi ng inyong reliyon. Ang suporta sa opinyon ng bongbong presidente na walang maitutulong sa kabuhayan ng kahit isang Pilipino, yung ninakaw na halos bilyong piso, milyong-milyong sikmura ng mamayang Pilipino ang pinagkaitan nyo ng pagkain at ganyan kilos nyo. Okay lang sa inyo na maluklok ang mga tiwali. Kaya may bahid ng dugo ang inyong mga kamay sa nangyayaring nakawan sa gobyerno na lalong ikinalulugmok ng bansa dahil sa tiwaling tulad ninyong mga taga-INC. Kaya huwag nang magmarunong lahat. Huwag nang magmarunong kayong lahat ng miyembro ng INC na mas may alam kayo tungkol sa Diyos at kayo lang ang pinakapitagang sekta, ngunit ang mga turo at kilos ninyo ay taliwas sa katotohanan. Totoo naman yan, friend. Kaya ang bansang ito ang pinakamalas sa lahat dahil kailanman ang sariling pagkakaisa. Ang salitang pagkakaisa ay hanggang sa pangarap na lamang. Iba-ibang sekta, ibang paksyon, iba ang turo kahit sa kamalayan, sa aktwal na layunin ng grupo ay kinukurap ng kanilang mga leader. Totoo yan. Jack Rose, Roman Santa, shoutout. Magkaisa kayo sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Hindi ka pa ba magbe-benefit kung mahuli ang nagnakaw sa loob ng bahay mo? Aminin nyo na ang kulto ninyo ay pabor sa mga magnanakaw. Yun nga eh. Normando Reyes ulit. Anong peace ang sinasabi ng INC? Aba yung panggugulo sa gobyerno na nakaupo sa harapan ng kanilang rally, mga DDS political, andyan, ugok ka na lang para maniwala sa mga ugok na INC leadership.
PI ninyo, mga hayop kayo. Kayo ang kumakampi sa mga magnanakaw na Duterte na nagpapagulo ng bansa. Makikita ulo ni Normando Reyes. Naman si Ted. Shout out, Ted. Ito, tapos na daw ang peace rally ng INC na suporta nila kay Sara Duterte. Dahil sa rally, may peace na daw ang utak biya ni Sara. Sa mamamayan naman ay hinagpis ang kakaharapin. Puro peace Ted ulit Tapos na daw ang investigasyon ng NBI kay Sara sa pagnanangka na buhay ni BBM. Lisa Marcos Romualdez, kahit hindi magpakita sa NBI, pinasa na ang investigasyon ng DOJ. Pinasa na. Para doon naman imbestigahan kung tama ang investigasyon ng NBI. Puro na lang investigasyon na ang investigasyon ay Sara. Tanong, ano mangyayari sa Sara pagkatapos ng investigasyon? Ano pa? Di baka maging presidente pa ng tinamaan ng lintik. Asa na ba yung sinasabi ni Marcos na papalagan ko na to? Hindi ko papalampasin to. Tapos yan, ikaw ang ginamit na dahil sa ayaw mo ma-impeach si Sara. Ayun ang high blood to. Arnold Papabian, shout out. Bakit ngayon lang ninyo naisip yung peace rally na yan kung kailan may impeachment kay Sara? Bakit nung panahon ng Tandang Dutae, pinupulbos niya Marawi, bakit naglipa na ang pataya sa EJK pero di nyo inisip yung peace rally na yan? Pakipaliwanag nga, nagtatanong lang. Ano nga papaliwanag niyan? Kung totoo yung sinasabing 1 billion ang binigay dyan. 3J Shop, shout out Hello Sir Rox, tawa. Si Dado, sabi niya, pagising niya kaninang umaga, si BBM pa din daw ang presidente. Hinayang na hinayang sa dami ng INC rally. Pagkakataon ng sana kuno na mapababa si BBM sa pwesto. Kahit na nagsalita pa si Marcoleta, di nila napababa sa pwesto si Bongbong. Di ba? Ay, Bongbong, pag hindi mo naayos yan at yan ay nakabalik, patay kang bata ka. Ubus kayo dyan. PJ Show ulit Ito namang si Kimo, wala pa yung article of impeachment. Meron na siyang desisyon. Wala stick Yan ba ang senador? Naiintindihan kaya ang mga meaning ng article of impeachment? Hay, mga DDS. Wala naman sa inyo yan kung may alam si Kimo o sa wala sa Senado. Basta andun siya para kay digong nyo. Proteksyon at tagasangga ng kung anuman sa Senado. Diba? Yun ang papel niya si Bigote. Diba? PJC ulit Hindi ko rin naintindihan ang ibig sabihin ng INC na peace rally. Huwag nang i-impeach si Puset. So, ang gusto ng INC, hayaan na lang yung mga salapi ng bayan na nilustay o diniposit ni Puset sa kanyang account. Huwag na siyang panagutin sa mga banta niya sa buhay ni BBM Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong. Huwag nang panagutin sa milyong-milyong mga iPad o computer ba yun, nasa bodega, kundi nabiso ng bagong Secretary of Education, di pa natin malalaman. Huwag nang panagutin si Puset sa kanyang mga pangbabastos sa NBI, Senado, Congress. Huwag nang intindihin mga yon. Yan ang gusto ng ba ng INC? Yun nga. Ang haba ng comment niya, yung sagot. Yun talaga yung plan. Wala nang iba. Dado Marcelo, welcome to the club. Justice para sa pera ng bayan. Quadcom, laban para sa bayan. Quadcom, baka maging tuwadcom na talaga yan Reynaldo Gonzalez, shoutout. Betrayal of public trust. Duwagcom, Moro Republic. Tama ka, Reynaldo. Kalat niyo, hoy, lungas. Bumaba ka na dyan, mag-TikTok at manood ka na lang ng concert. Isa kang weak leader at wala kang bayag. Ibigay mo na kay Sweetheart Sara ang posisyon na yan. Ikaw naman, kalat ni. Huwag ka nga. Kalat ni ulit. Good afternoon, Kasani. Kurutin mo sila ng pinong-pino, Kasani. Nang matauhan na ang mga tangang kulto na yan. God bless your family. God bless, kalat ni.
Kalat ni ulit, hindi pwedeng ma-impeach ang Sweetheart Sara kasi may resibo si paring Diggs laban kay paring Blenglong. Ganun lang kasimple yan. Malamang. Kalat ni Baya ulit, oh. Shout out, Miss Shilo Saint. Hope all is well. Ingat. Sino naman yan, Miss Shilo Saint na yan? Shout out sa'yo, Miss Shilo Saint, ha. Oy, mission accomplished, mga boss. God bless po. Ay, nako, Lord. Pilipinas. Saan ka patutungo, no? Nangunguna sa survey. Sa pagka-presidente, tulpo. Pumapangalawa si Sara. Sige po, mga boss. God bless na lang po, dasal. Yun na lang po ang ating, ayon ni kay Idol Christian Esguera, sa dasal na lang po tayo kakapit. Magandang gabi po, mga boss.